Baboy, baboy, baboy. Lumilipad na ang baboy na ito. Paano ito naging posible? Ang mga master lamang ang may kakayahang lumipad sa langit at pumasok sa lupa. Tingnan ninyo ng mabilis. Sa tabi ng baboy na iyon, may nakatayo pang isang tao. Posible kaya? Posible kayang isa siyang master? Pagbati sa host, nakatanggap ng 10,000 karanasan. Matagumpay na nag-level up sa LV30. Antas ng gininto ang elixir. Napakalakas na presyon. Maging kami, at ang tatlong master, ay napilitang lumuhad. Posible kayang ang baboy na ito, ay naging immortal na. Pagbati sa host, matagumpay na pag-level up, naabot na ang antas ng gininto ang elixir. Gantimpala ng system, 10 aklat ng teknik, 10,000 piraso ng spirit stones. Anong nangyayari? Napakalakas ng aura na ito. Kahit kaming tatlo, ay hindi makalaban. Itong si Lilian, ano na ba talaga ang antas niya? Pinaghirapan ko, hanapin ang higanteng baboy na iyon. Pero sa kamay ni Lilian, hindi man lang ito tumagal ng 3 segundo. Nag-level up na naman ba siya? Matagumpay na ba niyang naabot ang antas ng gininto ang elixir? Napatay ko na ang 1,000,000 baboy. Matagumpay na akong nag-level up sa antas ng gininto ang elixir. Ay lakagan ang impormasyon. Ipaliwanag sa publiko na ang 3 dakilang master ang nagkaroon ng breakthrough. Ang kaguluhan kanina ay tiyak na nabulabog ang mga residente sa paligid. Upang hindi sila maghinala, pakiusap Ginoong Lin. Sumama kayo sa akin sa Akademya ng Lingzhou para magulat. Sige. Pagpatay ng baboy, totoo ngang nakakapag-level up. Ginoong Lin, nakatanggap ba kayo ng gantimpala mula sa system? Nandito po ako, host. Ipakita ang mga gantimpala. Nasunod po. Oo, ito na ang lahat. Ito ang mga spirit stones na gantimpala ng system. Gamit ang mga ito, maaari na tayong bumuo para sa Lingzhou ng isang hukbo ng mga cultivator. Nararamdaman ko na ang napakalakas na espiritual na enerhiya. Ito, tila ba? Hindi ito ma-absorb. Anong klaseng sulat ito? Bakit wala akong maintindihan kahit isang salita? Oo nga pala, nakalimutan ko. Ang pangangatawan ng mga mortal na ito ay hindi pa napapalakas. Hindi nila kayang i-absorb ang mga spirit stones na ito, at pati ang mga ito, ang mga lihim na manual ng teknik mula sa mundo ng Tian Yuan. Hindi namin mabasa ang mga sulat na ito. Ano na ang gagawin natin? Ginoong Lin, huwag po kayong mag-alala. Aayusin ko agad sa Akademya ng Lingzhou ang pagpino sa mga ito, at ipapatawag ko rin ang lahat ng mga arkeologo upang ma-decode ang mga teknik sa pagsasanay. Sa loob ng isang araw sa pinakamatagal, maaari na itong may salin lahat sa wika ng Lingzhou, at hahayaan ng ating bansa, ang lahat ng mga martial arts warriors, na maging mga tagapagsanay ng immortalidad. 是怎么回事？刚才的天雷是怎么回事？哎，那是渡劫天雷，竟是宗师突破了。你们先回去，我去舞蹈木打探一番。林岩的身体素质和3天前相比，已经100倍增强了。这样的肌肉密度，这还是人吗？我现在才只是金丹期的修为，只要你源源不断的给我提供朱砂，日后等我升级了，会更厉害。林先生，您介不介意我们测试一下你的实力？林先生，你们修仙界的金丹与我们武道的宗师相比，如何呢？大概1比9，这么厉害？
难道说这金丹期便能抵抗宗师境的9成功力吗？不，我的意思是9个大宗师与我一战，9死1生。啊？这怎么可能？如果你们不相信的话，可以帮我准备一个演武场，正好我也想检测一下我的实力。Tatlong araw ang nakalipas, isa pa lamang siyang tao na ninakawan ng buto ng martial arts. At hindi makapagsanay, isang ordinaryong tao lamang. Ngayon, nakakayanan na niyang labanan ang pinagsamang atake ng 9 na dakilang masters. Tunay nang nakakapangilabot ang lakas na ito. Ang ating 9 na dakilang masters, sila na ang kumakatawan sa pinakamataas na antas ng lakas ng Lingzhou. Ngunit sa harap ng isang nasa antas ng gintong elixir, tila wala silang laban at madaling gapiin. Tapos na ang panahon ng martial arts. May natukoy kami, isang enerhiya mula sa kalawakan. 7 araw na lang ang natitira bago ito tumama sa mundo, kung wala ang sistema ni Lin Yan. Paano na tayo makakaharap sa panganib na ito? Opo. Ginoong Lin, maaari rin ba kaming lumakas sa pamamagitan ng pagkatay ng baboy? Nakakapag-level up ako sa pagkatay ng baboy, dahil mayroon akong sistema para sa inyo. Tila hindi ito uubra. Ibig bang sabihin ito, na panunuorin na lang natin ang pagdating ng mundo ng immortalidad ng Tian Yuan, nang walang kalaban-laban? Aba, napakagandang balita. Nagtagumpay tayo sa pagdikod ng mga teknik na iyon. Ang mga batong espiritual ay nalinis na mula sa mga dumi, at matagumpay na napapuro. Ito ang mga purong batong espiritual. Ngunit, hindi pa rin natin ito ma-absorb. Posible kaya, na kaming mga ordinaryong tao, ay sadyang hindi kayang gamitin ang mga batong ito. Natukoy na ang mga purong batong espiritual, ay mas angkop na, sa pangangatawan ng mga tao sa asul na bituin. Nagtatanong ang sistema sa host, kung papayagan ba ang kabilang panig, na ay absorb ang mga batong espiritual. Ang mga batong ito ay gamit na nakuha ko mula sa laban. Kung maaari silang makinabang dito, ay nakadepende pa rin pala sa utos ko. Sige, ay absorb na. Ang lakas. Natukoy na bukod sa host, ang asul na bituin ay mayroon na ring unang tagapagsanay ng immortalidad. Ang pagbangon ng espiritual na enerhiya ay nasa 0.00001% na. Nararamdaman ko ngayon na lumakas ako ng gusto, maging ang aking lakas o ang aking daloy ng dugo ay mas makapangyarihan na kaysa dati. Ano ito? Ito, sa paligid ko. Ito ba ang tinatawag na espiritual na enerhiya? Matagumpay na na-absorb ang batong espiritual. Ginoong Lin, maaari na rin ba kaming magtagumpay sa paggamit ng mga batong ito? Kunin nyo at subukan. I absorb. 吸收，吸收，吸收。 Tingnan mo, kaya ko na rin ay absorb ito. Parang ang gan ng katawan ko. Mas gaman ang pakiramdam ko ngayon. Mas sumasagana na rin ang enerhiya ng langit at lupa. Nararamdaman ko na ang lakas ko ngayon ay kapantay na ng antas ng isang dakilang guro. Ang isang pirasong batong espiritual na ito ay katumbas na agad ng 10 taong pagsasanay ng isang mandirigma. Babala, bukod sa tagapangalaga, lumitaw na ang ika-5 tagapagsanay sa asul na bituin. Pagbangon ng enerhiya, 0.00005. Ang muling pagkabuhay ng enerhiya. Ibig bang sabihin nito, habang dumarami ang mga tagapagsanay sa asul na bituin, ang enerhiyang ito ay unti-unti ring babalik sa dati. Ang muling pagkabuhay ng enerhiya. Ibig bang sabihin nito,
Ako, habang dumarami ang nagsasanay sa dakilang siya, lalong magiging masagana ang ating enerhiya, 灵气越充沛， at lalong bibilis ang bilis ng ating pagsasanay. Kaya habang lumalakas ako, hindi ba parang, inaakyat ko lang ang sarili ko gamit ang sariling paa. Ang sistemang ito ay sadyang walang katapat. Shenzu, bilisin mo, maghanda ka pa, ng mas maraming baboy na dadalhin sa alyansa ng martial arts. Ang buong alyansa ng martial arts, ay susunod sa utos ni Lin Yan. Tulungan niyo siya, sa pagkatay ng mga baboy, para tumaas ang antas. Maghahanda na ako ngayon ng isang pangkat ng hukbo, para ipadala sa alyansa ng martial arts. Pakiusap, Ginoong Lin, tulungan niyo silang magsanay. Noong huli na mayroon akong ganitong sistema, wala akong nagawa kundi panoorin na lang ang mga dayuhang bisitang iyon habang tinatapak-tapakan ang ating lupain at mamatay sa gitna ng mga apoy. Ngayong may pagkakataon uli, hindi ko hahayaang year-off ng mga tagapagsanay ng Tianyuan ang kahit isang pulgada ng ating bansa. Hindi ba't sabi nila, ipinanganak akong may buto ng martial arts, at isa sa 3 dakilang guro, ay tatanggapin ako bilang disipulo, para makapasok ako sa alyansa ng martial arts. Bakit kahit anino ng dakilang guro, ay hindi ko man lang makita, sa malaking gulo sa plaza kahapon, sa tindi ng pangyayaring iyon, tiyak na ang 3 dakilang guro, ay matagumpay ng nakaakyat ng antas. Ang maabot ang rurok ng isang dakilang guro, ay hindi para sa mga taong tulad nyo, na makikita nyo lang kung kailan nyo gusto. Lin Chen, huwag kang mag-alala, kahit na hindi ikaw ang orihinal, pero ang buto ng martial arts, ay tuluyan ng sumanib sa iyo. Ang bilis ng iyong pagsasanay, ay 10 beses na mas mabilis kaysa sa iba. Sa loob lang ng 3 araw, ay nakapasok ka na sa antas ng Mingjin, sa talentong taglay mo. Ang 3 dakilang gurong iyon, paano namang, hindi ka nila tatanggapin bilang disipulo, pero nakita na niya, ang 3 dakilang guro, paano kung nakawin niya? Ang pangalan ni Lin Chen. At siya ang maging disipulo ng 3 dakilang guro. Anong gagawin natin kapag nangyari iyon? Kahit ipinanganak si Lin Yan na may buto ng martial arts, isa na lang siyang hamak na basura ngayon. Kahit pa, gamitin niya ang pangalan mo para maging disipulo. Ang 3 dakilang guro, ay malalaman din ang totoo sa lalong madaling panahon. Isa lang siyang, walang kwentang basura na hindi makapag-cultivate. HMP, maaari siyang magpanggap sa sandaling ito. Pero kaya ba niyang magpanggap habang buhay? Dadalhin ko kayo ngayon, sa alyansa ng martial arts. Baka sakaling makatagpo natin, ang 3 dakilang master. Sige, tara na at magmadali tayo, sa alyansa ng martial arts. Tara. Humanda. Tingin sa kanan. Tingin sa harap. Ginoong Lin, hinihintay po namin ang inyong utos. Matapos ma-absorb ang mga spirit stone, silang lahat ay maaari nang magsimulang mag-cultivate. Napakaraming mahuhusay na talento. Hindi ko alam kung gaano kalakas na spiritual energy ang Magi Gising. Ay absorb ninyong lahat. HMP. Ito ang alyansa ng martial arts. Sa totoo lang, kayong mga mortal, ay walang karapatang pumasok dito. Subalit, dahil ang pamilya Lin ninyo, ay marunong makisama. Ako mismo ang magsasama sa inyo, upang humarap sa 3 dakilang master. Napakagaling. Ang 3 dakilang master ang pinakamalakas, na eksperto sa buong bansa. Kung magagawa nating maging mga alagad nila, siguradong ang pamilya Lin natin, ay angat na parang dragon sa langit. Napakasaya nito, ang basurang si Lin Yan na iyon. Dala-dala ang martial bone sa loob ng maraming taon. Pero wala man lang naidulot na kahit anong pakinabang sa pamilya Lin. Samantalang si Lin Chen, 3 araw pa lang itong hawak, paangat na agad ang pamilya Lin natin. Ate, bakit mo naman nasasabi iyan? Masasaktan si kuya kapag narinig niya iyan. Kapag matagumpay na tayong naging mga alagad, saka na natin siya sunduin pabalik. Lin Chen, napakabait mo talaga. Kung may kalahati lang sana ng bait mo si Lin Yan, hindi sana tayo aabot sa punto na kailangan siyang palayasin sa bahay. Pero sa pagkakataong ito, alang-alang sa iyo. Kung matagumpay tayong maging alagad, at kung luluhod si Lin Yan para humingi ng tawad sa iyo, papayagan natin siyang bumalik sa pamilya Lin.